Bago pala kami sumampa, yung drummer namin, sa sobrang kaba, sumuka. Sumuka talaga. Kumusta kayo, mga kaibigan? Gusto ko lang i-share yung naging experience namin, lalo na ako. First experience ko sa Battle of the Bands. It was 2010. No? Bago kami nakasampa sa stage ng Battle of the Bands, siyempre may mga pinagdaanan muna kaming mga konting problema. Number one na doon, yung pera. Pambayad sa studio. Siyempre, kailangan namin mag-rehearse. So, sem break noon, wala akong pasok sa school. Estudyante pa ako noon. So, wala akong baon. Kahit pa paano, yung mga nagiging allowance ko, dahil nasa abroad pa yung parents namin noon, doon ako kumukuha. So, minsan pa nga, ginawa ko na binaktas ko yung mga yero nung babuyan namin dati. Kasi yung dati namin babuyan, yung backyard lang naman, hindi na namin ginagamit yun. So, nabubulok na yung mga yero. Ginawa ko, giniba ko na. Saka ako binenta sa junk shop. Yun. Kahit pa paano, nagkaroon kami ng konting pera. Yun yung mga ginastos namin, pang studio, pang merienda. Isa pang maswerte ko minsan, lalakad ako dito sa iskinita namin palabas. Nakakita ako sa mismong daanan ng 4 na tigwa 100 pesos. Wow! 400 pesos na yun. Napulot ko yun. So, feeling lucky talaga ako nung araw na yun. Sabi ko, para sa amin itong araw na to. Di okay, nakapag-practice kami. Ang pinaghahandaan namin doon, yung dalawang kanta ng Juan de la Cruz. Juan de la Cruz Band. Ay hindi, Juan de la Cruz Band at saka Mike Hanopol. Yung Juan de la Cruz Band is yung kahit na anong mangyari. Second song naman namin yung Laki sa Layaw ni Mike Hanopol. Tata Mike Hanopol, the living legend. So, nung mismong Battle of the Bands na, pinapaakyat yung mga participants, bawat grupo, para mag-soundcheck. Nag-soundcheck doon yung unang banda na ang drummer nun, yung may-ari ng studio kung saan kami nag-rehearse. Minsan nadadatnan namin sila sa studio, nagpa-practice sila. So, naging ka-vibes din namin sila. Oh, magagaling sila, grabe, sobra. At yung tatlo, anim sila eh. Yung tatlo sa kanila ay members ng musiko. May mga saxophone sila, trumpet. Ang galing, ang galing. So, sa soundcheck pa lang nila, tinugtog nila yung instrumental ng Careless Whisper. Napakaganda talaga naman. Palakpakan yung crowd. Kahit ako kinilabutan. Sa studio pa lang nakikita ko na kung gaano sila kagaling. Lalo pa, nasa stage na sila. Ang ganda ng setup. Halatang malaki ang budget. Bago kami makasali sa Battle of the Bands na yun nga pala, may requirement yung organizer. Ang organizer nun, dating konsehal or konsehal siya ang mga time na yon doon sa mismong barangay kung saan ginanap yung event. Ang requirement nila, biography, so tsaka yung demo CD na dapat naka-burn doon yung demo ng bawat banda. So, yung pinasa naming demo, yun yung practice namin sa studio. May sablay pa nga yun eh. Medyo nireject kami nung una. Kasi mabibigat daw yung mga kalaban namin. Bakit daw ganun? Yung mga sablay kami. Wala nang oras. Siguro, na yan eh. Sobrang gahol na kami nun.
Wala na kaming panahon, tsaka wala na rin kaming panggastos sa studio. Ay usap kami. Kaya na po namin ayusin yan sa mismong laban. So, nakumbinsi namin yung organizer, konsehal. Pumayag na. So, sige, ipigin nyo na lang ha. So, yun, yung mismong Battle of the Bands na yun nga, naikwento ko na sa inyo, merong sound check bawat grupo. Nung kami na yung tinawag, wala kaming baong song or kahit instrumental man lang para sa soundcheck. Wala. Hindi namin alam gagawin namin. Pagkakit namin sa stage, ayun na, sinaksak na namin yung mga guitars namin. Tapos ayun na, tugtog lang kami. Sabi ko na lang sa mga kasama ko, sabi ko mag E minor na lang tayo. E minor. Nag-play kami ng E minor. Tapos yung lead guitarist namin is yung younger brother ko. So ano lang siya dun 14 years old, tapos ako naman 20 years old. Siya yung pinakabata dun sa grupo namin. So habang naka E minor key kami, siya naman nag-guitar solo siya, E minor scale, sinasabayan niya. Okay naman. So yun lang, paikot-ikot lang kami ng ganun. Wala kaming maayos na soundcheck na pinaghandaan man lang para sa kanila. Hindi kasi namin alam wala kami idea na may soundcheck pa pala sa bago mag-start yung battle. Tapos noon, sinasaway kami nung nagsasalita dun sa mic. Siguro, hindi ko sure kung siya ba yung sound tech doon o sound engineer ba yun. Hindi ko siya nakikita So, bago kasi kami mag-play, hindi ko alam kung saan ako isasaksak yung input ng aking bass guitar. Sasalita siya sa mic, sabi niya, yung bass, dito ka. Dito ka. Yeah. Tinuturuan kami isa-isa. Tapos nung after namin mag-soundcheck, binunot na namin yung mga jack ng gitara namin, nag-humming, umihingi na gano'n. Nainis yung nagsalita dun sa mic. Sabi, magpatay muna kayo ng ampli bago kayo magbunot ng jack. Isipin nyo nga yung naging karanasan namin. Natandaan ko yun. Hanggang ngayon, nakaugalian ko na. Sa tuwing after kong tumugtog, pinapatay ko muna yung power ng guitar amplifier bago ko bunutin yung jack. Kaya yun na. Maya-maya, nag-start na yung laban. May mga tubog-tug na. Ang gagaling. Nakalimutan ko na kung pang ilan kami nun siguro pang 5 banda yata kami bago tumugtog. So ayun, kami na yung sumampa. Bago pala kami sumampa, yung drummer namin sa sobrang kaba sumuka talaga. Pero ang dami niyang fans. Nagpuntahan dun yung mga yung mga friends niya na mga hindi ko kilala, mga tropa niya yun. Pagkakit namin sa stage, nag-cheer yung mga tropa niya. Chili-cheer yung pangalan niya. Ang sabi ng MC, wow, ang daming fans mukhang naghakot So yun, na-expect nila, magagaling kami. Chili-cheer siya. Nasa stage na siya, tapos na siyang subukan nun. Pasensya na kayo sa pagkukwento ko hindi kasi scripted to natural lang to, natural. Pasensya na kung medyo nahihirapan ako or minsan halo-halo yung kwento ko, nauuna yung alam nyo na. Sorry. Yun na. Nung bagsak namin ng E minor na naman, bilang siya ng Q sa hi-hat. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dang gano'n, yung pedal niya, tsaka yung cymbals, yung sustain ng cymbals, tsaka yung pedal niya, yung kick, puro gano'n. Tapos kami sustain na kami ng E minor, tapos
ganun ulit, nag-guitar din ulit yung ano ko, yung kapatid ko, yung lead guitarist na namin. Sa sobrang kaba ng drummer namin, yung kick pedal niya sa bass ayaw nung huminto. Tags siguro nasa 1 minuto na bago huminto. Parang ano siya eh, na-stuck siya sa ganun eh. Tapos nakayungo lang siya. Tinitignan na namin siya. Iba yung facial expression niya, halatang kabado. So tinuloy namin, tugtog na kami. Kahit pa paano, meron naman kaming napahype. Tapos yung lead guitarist namin eh, kahit pa paano nakuha niya sa showmanship. Lumulukod siya sa stage habang nag-a-adlib. So dahil doon, napansin siya nung nag-champion. Nung nag-champion nun, mga matatanda na, pero yung ibang members nila mga bata. Kinabukasan, hinanap siya, yung kapatid ko, hinanap. Yun pala, kabarangay lang namin sila. Hinanap, pinagtanong ngayon hanggang sa na-trace nila yung kapatid ko. Kinuha nila yon, sinama nila sa grupo nila sa variety. Pumayag naman ako, supportive naman ako sa brother ko time na yun. So eto na, after nung Battle of the Bands, na-declare na kung sino yung champion, sino yung first runner-up, second runner-up. Kami, awa ng Diyos, talo. Wala kami nakuha ang pwesto. Pero nung nagkasilipan, siguro mga 2 days after na, nung nagkasilipan na, nakita nung kakilala nung vocalist namin na kasama sa bumuo ng event na yun, yung percentage. Pang-4 kami sa percentage. Sayang, di pa kami nakapasok sa third. Sayang. So after nung Battle of the Bands, uwian na. Ang service nga pala namin nun, yung kolong-kolong, 3 wheels. Oh, alam niyo yung kolong-kolong. Uso yan, lalo na dito sa amin, sa Bulacan. At sa Pampanga, marami naman yan eh. Yun yung service namin. Yung venue kasi, hindi naman sa tabing highway eh, looban pa. So, under kami, 5 kami. So, kolong-kolong kami 5. Mga bata pa kami noon. Edad ko lang noon, 20. Yung brother ko, 14. Tapos yung ibang kasama namin, 20s lang din. So, under kami. Nakalabas kami ng highway. Paglabas namin ng highway, umalas na nangyari pa sa amin. Natuyuan ng gasolina yung motor. So, empty gas talaga. Malas, pero mantakin nyo yung pamalasan namin. Talo na, naubusan pa ng gasolina. Pero masaya kami. Masaya namin. Dahil galing kami sa magandang stage. Tapos wala na, ito yung nagkikita-kita kami, wala na kami pinag-usapan kundi yun. Masaya namin. Alam niyo yung ginawa namin, yung gabi na yan, doon sa highway, kung saan kami tumirik, nagtulak kami hanggang doon sa bahay ng aming vocalist. Kasi sa kanila yung sa kanila yung wheels na sinakyan namin na yun eh. Yung kolong-kolong sa kanila yun. Nasa 1 kilometer din. Mahigit. Yung pinagtulakan namin, tapos yung kalsada medyo paahon ng konti. Tulak kami pare-pareho. Ganun ang nangyari sa amin noon. Pero alam niyo, hindi namin mapaliwanag kung anong klaseng saya yung naramdaman namin. Puyat pa nga kami, kwentuhan kami ng kwentuhan. Tapos nagpa-soft drinks pa sa amin yung kuya ng vocalist namin. Oo nga pala, nandun nga pala sila nun. During the battle,
nandun yung kuya at yung hipag ng vocalist namin, nakasuporta sila. Nga pala namin sila nun. Pagbaba pa lang namin ng stage pala, binigyan nila kami ng 80 pesos. Yung pinang soft drinks namin yun. Eh, ang problema hindi naman namin alam na mauubusan kami ng gasolina. O, kaya ganun yung nangyari sa amin. O, pasensya na kayo sa pagkukwento ko ha. So, ganito talaga eh. Pareho naman tayo, lahat naman tayo, pare-paras lang tayo ma-experience. Sana ma-share nyo din kung minsan kwentuhan tayo. Marami pa akong gustong ikwento po sa inyo. Pero sa mga next videos na siguro, gagawa pa ako. Marami pa tayong kwento. Thank you very much. Ingat kayo lagi. Thanks for watching. Salamat po. Ingat.